Kumusta mga kasaliksik? Habang patuloy ang pananakop ng Russia sa Ukraine, mas lumilinaw sa buong Europa ang pangangailangang maging handa sa mas malawak pang banta. Isa sa pinakakritikal na hakbang na isinagawa ng kanluraning puwersa ay ang pagsasagawa ng malakihang military exercise na pinamagatang Swift Response 25. Sa unang bahagi ng operasyong ito, sa pagsikat pa lamang ng araw, isang dosenang US Marines ang nagtungo sa Swedish island ng Gotland, isang lugar na wala pang 300 kilometro mula sa Kaliningrad, isang makasaysayang enclave ng Russia sa pagitan ng Poland at Lithuania. Sa kabila ng tila payapang tanawin ng Gotland, isang makapangyarihang pahayag ang isinagawa ng mga tropa ng Estados Unidos. Sa isla, sinimulan nila ang isang test deployment ng Mobile Rocket System, isang advanced weapon platform kung saan inilunsad ang dummy rockets papunta sa Baltic Sea. Bagamat walang dalang tunay na sandata ang mga rocket na iyon, malinaw ang mensahe para sa Kremlin. Ang NATO ay alerto, organisado, at may kakayahang gumalaw sa loob ng ilang oras sa mga sensitibong teritoryo. Hindi maikakaila na ito'y isang paninindigan na hindi hahayaan ng US at ng mga kaalyado nito na basta na lamang lumawak ang impluensya ng Russia sa rehiyon. Hindi lamang Estados Unidos ang gumalaw sa operasyong ito. Ang Swift Response 25 ay nilahukan ng humigit kumulang 25,000 sundalo mula sa 29 na bansa. Kasama rito ang France, Germany, United Kingdom, Netherlands, Poland at iba pa. Ang pagsasanay ay isinagawa sa iba't ibang lokasyon sa paligid ng Baltic Sea at Hilagang Europa. Mula ika-11 ng Mayo hanggang ika-31 ng Mayo. Sa mga panahong ito, naganap ang samut-saring aktibidad ng mga sundalo mula sa mga tactical jumps hanggang sa mga live fire drills, joint airborne operations at field hospital simulations. Isa sa mga pinakakapansin-pansin sa mga eksena ay ang pagtalon ng mga US paratroopers sa Lithuania, kasabay ng mga tropa mula France, Germany, Italy at Netherlands. Sa parehong panahon, naglunsad din ng mga live fire exercises ang mga tropa ng Poland at Finland, habang ang mga Spanish at American paratroopers ay nagsagawa ng pinagsamang airborne at live fire missions. Sa kabilang banda, nag-host din ang Lithuaniana ng isang masinsinang field hospital exercise kung saan sinimulan nilang ihanda ang NATO sa posibilidad ng chemical, biological, radiological at maging nuclear warfare. Kabilang din sa mga aktibong lumahok ang 82nd Airborne Division ng US Army, nakilala sa taguring All-American Division. Sa kanilang bahagi, pinangunahan nila ang isang major airborne assault exercise na may layuning ipakita ang bilis ng pagdeploy at kakayahang tumugon sa kahit anong uri ng senaryo sa conflict zones. Sa pamamagitan ng mga operasyong ito, hindi lamang pinatunayan ng NATO ang kanilang lakas, kundi ipinamalas rin nila ang kanilang kahandaang ipagtanggol ang teritoryo ng bawat kasaping bansa laban sa sinumang magsasagawa ng agresyon. Ayon kay Brigadier General Andrew Saslav, Deputy Chief of Staff for Operations ng US Army Europe and Africa, hindi na babago ang kanilang mandato kahit pa mag-iba ang ihip ng hangin sa politika. Aniya, from a US Army perspective, my orders haven't changed. Dagdag pa niya, I have been doing this too long to get hyper-focused on political wins and messaging that isn't orders. Isang malinaw na paninindigan na nagpapatunay na ang commitment ng US military ay nananatili, hindi lang para sa sariling interes, kundi para sa kaligtasan ng buong NATO alliance. Mahalagang bahagi ng Swift Response 25 ang mga eksperimentong aspeto ng training. Ayon kay Colonel Tracy Michael, pinuno ng 68th Theater Medical Command, US Army Europe and Africa, tatlong pangunahing layunin ang kanilang tinutukan.
Una ay ang deployment at validation ng isang field hospital na pasok sa pamantayan ng NATO. Ikalawa ay ang pagsasanib ng mga kakayahan ng iba't ibang bansa sa loob ng isang hospital unit. At ikatlo ay ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya gaya ng drones at iba pang kagamitan na napatunayan na ang halaga sa Ukraine conflict. Ang layunin nito ay tiyakin ang interoperability, na kahit iba-iba ang wika at sistema ng mga sundalo mula sa iba't ibang bansa, kaya nilang magkaisa at kumilos na parang isang katawan sa panahon ng gyera. Samantala, sa Gotland din isinagawa ang isa sa pinakaunang missile launch test sa rehiyong ito gamit ang HIMARS at MLRS systems. Sa koordinasyon ng British at American forces, una munang nag-drop ang British paratroopers sa hilaga ng Visby Airport upang siguraduhing ligtas ang landing zone para sa mga American aircraft. Pagkalapag ng mga eroplano, agad na inilunsad ang mga mobile launchers at pinalipad ang dummy rockets sa Baltic Sea. Bagamat wala itong tunay na pasabog, tumayo itong simbolo ng kapangyarihang militar ng NATO at ng bilis ng kanilang pagkilos sa oras ng banta. Sa kabuuan, ang unang yugto ng Swift Response 25 ay isang kombinasyon ng pagsasanay, paninindigan at pagpapakita ng teknikal at militar na kahusayan. Ito ay isang direktang tugon sa patuloy na agresyon ng Russia at isang matibay na pahayag na ang NATO ay buo, handa at hindi kailanman uurong sa harap ng banta. Sa harap ng mga tanong kung hanggang saan aabot ang ambisyon ng Kremlin, malinaw ang sagot ng kanluran. Hindi sila magpapahuli at mas lalong hindi sila magpapahina. Sa gitna ng masidhing tensyon sa silangang Europa at patuloy na agresyon ng Russia sa Ukraine, isang lugar ang itinuturing ngayon na sentral sa estratehikong plano ng NATO, ang maliit ngunit napakahalagang isla ng Gotland sa silangang bahagi ng Sweden. Maaaring sa unang tingin ay tila ordinaryo lamang itong isla, ngunit sa paningin ng mga military stratehista, ito ay isang napakahalagang piraso ng teritoryo. Tinaguriang unsinkable aircraft carrier, ang Gotland ay may kakayahang baguhin ang takbo ng anumang digmaan sa rehiyon ng Baltic Sea. Ang Gotland ay nakapwesto sa isang napakakritikal na lokasyon sa gitna ng Baltic Sea, malapit sa mga baybayin ng Kaliningrad, Latvia, Lithuania at Estonia. Ito ay nagsisilbing natural na tulay ng NATO upang agad na makapagpadala ng tropa, kagamitan at armas sa alinmang panig ng Baltic kung kinakailangan. Ayon kay Stefan Lundquist ng Ted Stevens Center for Arctic Security Studies, kung magkakaroon man ng hidwaan, tiyak na susubukan ng Russia na kontrolin ang mga pangunahing port areas ng Baltics, Finland at Poland, at ang Gotland ang isa sa mga unang target. Aniya, the key military strategic location of Gotland will most likely be the scene of hostile action in the opening stage of conflict. Sa pananaw ng Kremlin, kung makokontrol ng Russia ang Gotland, maaari nitong harangin ang mga supply routes ng NATO sa mga bansang nasa paligid ng Baltic. Makakamit nito ang kakayahang mapigilan ang mabilisang deployment ng mga tropa ng NATO at mas magiging madali para sa Russia na lusubin ang mga estadong tulad ng Lithuania at Estonia. Sa kabilang banda, kung nananatili naman sa kontrol ng NATO ang isla, ito ay magsisilbing logistical powerhouse na maaaring gamitin upang palakasin ang depensa ng Baltics. Ang mga tropa, armas, pagkain at medikal na kagamitan ay maaaring ipadala sa Gotland sa pamamagitan ng himpapawid o dagat bago ikalat sa mga karatig bansa sakaling magkaroon ng pangangailangan. Ang kahalagahan ng Gotland ay hindi lamang teorya. Sa katunayan, ito na ngayon ang sentro ng kampanya ng Sweden para sa rearmament at military modernization. Matapos ang ilang taon ng pagiging demilitarized, isang hakbang na isinagawa noong taong 2005 upang itaguyod ang kapayapaan at kooperasyon sa rehiyon. Binawi ng Sweden ang dating posisyon
noong 2016. Matapos ang pananakop ng Russia sa Crimea noong 2014, malinaw sa pamahalaang Swedish na ang status quo ay hindi naligtas. Kaya naman, sa gitna ng lumalalang sitwasyon sa silangang Europa, bumalik ang mga permanenteng tropa ng Sweden sa Gotland. Isang makasaysayang hakbang ang ginawa ng Sweden noong ika-7 ng Marso taong 2024 nang formal itong naging kasapi ng NATO. Mula noon, sunod-sunod na ang mga military exercises sa isla, kabilang ang mga advanced deployment ng HIMARS at MLRS systems na isinagawa kamakailan ng US at ng mga kaalyado nito. Ang layunin ay simple, maging handa sa anumang hakbang na maaaring isagawa ng Russia at masiguro na ang Gotland ay hindi mahuhulog sa maling kamay. Ayon kay Mikael Bydén, ang Supreme Commander ng Swedish Armed Forces, malinaw ang banta. I'm sure that Putin even has both eyes on Gotland. Aniya, Putin's goal is to gain control of the Baltic Sea. If Russia takes control and seals off the Baltic Sea, it would have an enormous impact on our lives. In Sweden and all other countries bordering the Baltic Sea, we can't allow that. Sa simpleng pananalita, ang paglusob ng Russia sa Gotland ay magiging hudyat ng pagtatapos ng kapayapaan at katatagan sa buong rehiyon ng Nordic at Baltic. Dahil dito, hindi nakagsaya ng oras ang Sweden. Taon-taon, daan-daang conscripts ang ipinapadala sa Gotland para sa kanilang military training. Sa panahon ng digmaan, tinatayang aabot sa 4,500 ang kabuuang tropang maaaring i-deploy sa isla. Ang mga kasalukuyang training exercises gaya ng Swift Response 25 ay karagdagan lamang sa patuloy na pansasanay at pagpapalakas ng presensya militar ng bansa. Mas marami ring mga bansa ng NATO ang aktibong nakikilahok sa mga drills sa Gotland simula nang maging miyembro ang Sweden. Ang mga kamakailang pagsasanay ay hindi lamang simbolo ng lakas, ito rin ay bahagi ng estratehikong plano. Kung magtatagumpay ang US at NATO na mag-deploy ng mga HIMARS at MLRS systems sa key strategic points sa Gotland, maaari nilang mapanatili ang kakayahang umatake o dumipensa sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga sistenang ito ay may saplaw na higit sa 100 milya, sapat upang abutin ang mga sensitibong target sa Kaliningrad at iba pang bahagi ng Baltics. Sa technical na aspeto, napakahalaga ng ganitong kakayahan dahil pinapadali nito ang mabilisang pagtugon sa kahit anong banta sa rehiyon. Ngunit higit pa sa teknolohiya, ang kontrol sa Gotland ay may malawak na implikasyon sa balanse ng kapangyarihan sa Baltic Sea. Sa panahon ngayon na tila hindi tiyak kung hanggang saan aabot ang ambisyon ng Russia, ang katatagan ng NATO sa pamamagitan ng mga estratehikong lokasyon tulad ng Gotland ay maaaring maging pangunahing dahilan upang mapigilan ang isang mas malawak na digmaan. Sa tulong ng mga kaalyado, teknolohiya at isang malinaw na layunin ng kolektibong depensa, nananatiling matatag ang paninindigan ng NATO sa harap ng patuloy na pagbabanta mula sa silangan. Ang Swift Response 25 ay hindi lamang isang ordinaryong military exercise. Ito ay nagsisilbing paunang bahagi ng mas malaking operasyon ng NATO na pinamagatang Defender 25. Ang layunin ng seryeng ito ng pagsasanay ay hindi lamang limitado sa pagpapakita ng puwersa, kundi ang tunay na pagpapalakas sa kakayahan ng NATO na tumugon sa anumang banta sa pinakamabilis na paraan. Habang nagpapatuloy ang pananakot ng Russia at habang nananatiling hindi tiyak ang mga posisyon ng ilang lider sa kanluran, naging mas mahalaga palalo ang mensaheng dala ng mga operasyong ito na ang NATO ay handa, hindi lamang sa Europa, kundi sa anumang panig ng mundo kung kinakailangan. Ayon kay General Christopher Donahue, ang Commanding General ng US Army Europe and Africa, this is about global deterrence. Everything we demonstrate with our allies and partners, we can replicate globally.
Ipinapakita lamang nito na ang mga natutunan at nailalapat na taktika sa mga Baltic operations ay maaaring gamitin saan mang may pangangailangan, mula Arctic hanggang Indo-Pacific. Sa Defender 25, sinusubok at pinapanday ang logistics network, command interoperability at joint response mechanisms sa mas malaking sukat kaysa dati. Bukod sa nakasanayang tactical exercises, binigyang diin din sa Defender ang kahalagahan ng inobasyon at adaptation. Habang tumatagal ang gyera sa Ukraine, lumilitaw ang mas maraming aral hinggil sa modern warfare, partikular sa paggamit ng drones, electronic warfare, at hybrid tactics. Gamit ang karanasang ito, nagsagawa ang mga sundalo ng mga eksperimento sa larangan ng battlefield strategy at pag-integrate ng bagong hardware. Hindi lamang ang mga veterano mula sa US at UK ang sangkot, kundi maging ang mga tropa mula sa France, Germany, Italy, Poland at iba pang miyembro ng alyansa ay aktibong nakikibahagi sa ganitong uri ng pagsasanay. Sa ganitong paraan, mas lalong nagiging interoperable ang mga hukbo. Ibig sabihin, mas tumitibay ang kakayahan ng bawat bansa na mag-operate ng sabay-sabay sa ilalim ng iisang command framework. Hindi rin matatawaran ang kahalagahan ng teamwork na ipinakita sa Swift Response 25. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng wika, kultura at taktikal na pamamaraan, matagumpay na naisagawa ang mga coordinated jumps, joint medical operations at airborne deployments. Ang mga eroplanong C-17 Globemaster III at C-130J Super Hercules mula sa US, Airbus A400M Atlas mula sa UK, at iba pang kagamitan mula sa Netherlands at Germany ay pinagsama-sama sa isang operasyon. Ang sining ng logistics ay inilapat sa isang halos perpektong antas, isang bagay na hindi basta-basta matutularan ng mga kalaban ng NATO. Sa mga larawan at video na kumalat sa media, makikita ang mga sundalong nagpapalipad ng parachutes sa gitna ng niebe, tumatakbo sa malalamig na kapatagan at gumagalaw lang may koordinasyon sa mga strategic zones. Ang lahat ng ito ay bahagi ng simulation ng isang totoong labanan. Isang pagsasanay na may layuning wag nang mangyari ang pinakamasama. Ngunit kung sakaling mangyari ito, handa ang mga sundalo ng NATO na ipagtanggol ang bawat pulgada ng kanilang teritoryo. Ngunit hindi lamang lakas ang ipinapakita ng mga pagsasanay. Ipinapakita rin ito ang flexibility ng NATO sa pagtugon sa mga hamon. Isa sa mga pangunahing hamon sa rehiyon ng Baltics ay ang harsh climate at challenging terrain. Sa panahon ng swift response, nakaranas ang mga tropa ng ulan, niebe at matinding lamig. Sa kabila nito, patuloy ang kanilang operasyon. Ayon kay Lieutenant Colonel Anthony Ansley ng US, Marine Corps Combat Logistics Battalion 22, this environment was challenging, but the Marines were more than prepared for the snow. It definitely slowed us down. It didn't stop us though. Ito ay malinaw na patunay na ang mga sundalo ay hindi lamang pisikal na handa, kundi mental din. Isang kalidad na higit na mahalaga sa panahon ng digmaan. Isa rin sa pinakamalaking pagbabago sa landscape ng NATO ay ang pagsali ng Finland at Sweden sa alyansa. Ang dalawang bansang ito, na dating neutral, ay ngayon bahagi na ng kolektibong depensa ng kanluran. Ayon kay Christian Atland, Senior Research Fellow ng Norwegian Defense Research Establishment, now that Finland and Sweden have become members of NATO, we have a continuous piece of NATO territory north of the Arctic Circle. Ang pagkakaroon ng tuloy-tuloy na teritoryo ay nagbibigay ng logistical advantage sa NATO upang mabilis na makapagpadala ng reinforcement sa Baltics kung sakaling magkaroon ng krisis. Ang mga bansang tulad ng Finland at Sweden ay hindi lamang mga bagong miyembro, sila ay aktibong kalahok sa mga operasyon. Sa mga nakaraang buwan, ang mga tropa ng Poland ay nag-drop sa Finland kasabay ng joint operations kasama ang Spain,
US at iba pang miyembro sa parehong panahon. Ang Sweden, gamit ang kanilang natatanging geographical advantage, ay naging sentro ng multiple deployment at live fire scenarios. Ipinapakita nito ang kagalingan ng alliance sa paggamit ng bawat piraso ng teritoryo sa pinakamatalinong paraan. Hindi rin dapat kalimutan ang mga malalaking maritime exercises na isinagawa bago pa man ang swift response. Noong 2024, ginanap ang Baltops 24 kung saan higit sa 50 barko, 85 aircraft at 9,000 tropa mula sa 20 bansa ang lumahok. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang Sweden ay lumahok bilang full NATO member at naging host sa pinakamalaking coalition ng amphibious forces at mine countermeasure teams sa kasaysayan ng rehiyon. Ang lahat ng ito, mula Swift Response 25 hanggang Defender 25 at Baltops 24, ay bumubuo sa isang malinaw na larawan. Isang larawan ng alyansang hindi lamang malakas, kundi matatag, may koordinasyon at may kakayahang ipagtanggol ang sarili. Habang ang Russia ay umaasa sa isang limitadong grupo ng mga kakampi, ang NATO ay mayroong halos 30 bansang nagsasanay, nagpaplano at handang lumaban bilang iisang katawan. At sa harap ng isang agresibong adversary, ang ganitong uri ng pagkakaisa ay maaaring ang pinakamalakas na sandata.